Good day once again. Ang atong discussion today is about the structural stability and integrity of a requirement of a concrete building. No? So since our building is concrete, so um, we also need to be knowledgeable sa stability sa atong building structure kay para sa lisad kayo kaning dili gubot ang imong analysis later on. So, outline is somehow mababuan na to ang stability sa ang sabot po sa stability and instability. And then we will learn the loading na dayon po no. Apil na din siya. Although kuno na siya kana mga overview lang gyapon na sila class. Ato ra gyapon ang i-in-depth o discuss later. And then causes of building instability and how to avoid instability. So stability is the ability to resist displacement from loads without any reduction in performance, no? So it is also the measure of the difficulty of displacing an object or system from equilibrium. So sa atong sa atong sukad pa sa atong mga engineering sciences ng mga subjects like um, static of rigid bodies, gitudloan ta didto og unsa ang mga behavior sa linear forces, dynamic of rigid bodies, no, katong na mga accelerations, and then itudloan din mo sa mga strength of materials. So study na to siya sa internal forces nga acted upon by the material or the body or the structure itself. So mga stresses. And then tuduan din mo sa theory of structure. So ang theory of structure is basically a combination of the external and internal forces. So combination na siya sa inyong static of rigid bodies, dynamic of rigid bodies, and strength of materials. And then gi-apply din na siya dito sa structure. That's why ituduan mo dito unsaon pag-analyze ang mga structures like beams and frames and trusses, no? So ituduan mo dito unsaon pag-analyze ang truss. Lahi man ang truss kay pin connected man, so wala siya mga moments. Nya ang beam ang kaning ang beam system sad, no? Naay mga determinate beam framing or napoy indeterminate, ano? Itudloan din po mo pag-analyze og mga frames. Yan na. So not all procedures programmable. So ang programmable lang nga procedure is katong matrix method. Although you can program kaning kuan, you can make use of Excel actually anytime. Kaya lang specific siya to a problem. Even kanang moment distribution method, ma-program nimo na siya but specific to a certain structure, to a certain frame. So kung gusto ka nga generalize nga program nga bisag unsa nga frame imong i-input, pwede niya ma-analyze. It can only be possible kung mogamit ka og matrix method. So ang stability di ay is the ability sa imong structure nga mo resist og displacement. Discuss mo taghap last time og displacement. So unsa mga less displacement, lateral displacement, horizontal and vertical displacement, yan na din kay rotational deformation. So muna sila. So the ability to resist that displacement, in which the displacements are also caused by the external loading. So unsa man na yang ability, unsa may gamiton niya, unsa may gamiton niya nga unsa may gamiton niya nga kanang kuan, unsa may gamiton niya nga kanang unsa may gamiton niya nga kanang aron makaresist siya og kanang displacement. So it's the internal forces, no? It's the internal forces. So muna siya ang stability. So kuha na siya class knowledge sa imong external and internal forces ang nagdagan dinhi. So ang building stability is also the ability of the building structure na, no, to resist displacement from loads without any reduction in their performance. So
without any reduction sa performance. So unsa tibot pasabot sa reduction sa performance, no? That's why we analyze our structure. Soon we will be analyzing our structure kay we want to determine banda internal forces nga ma-experience sa imong structure, sa imong building structure, so that atong ma-design ang each element. So dapat ang imong building mahimo siyang stable kung dili siya maingon nga kanang kuan, dili siya walay excessive displacement. Kung mahimo gani walay displacement pa. Pero since material is elastic man, di man nato na malikayan nga kanang kuan, di man nato malikayan nga kanang, di man gid siya ingon nga gahi kayo, and we allow it to be elastic somehow or even ductile kay para whenever na ay kaning external forces, maalaw ra niya makakuan na siya, maka-play around ra sa external forces. So, ang structural stability na yon is the measure of the difficulty of displacing a building component or frame system. So, muna, no? So, muna itong concern sunod. Soon, magsugod na tag-analyze sa atong building structure. So, ang instability, however, is the tendency of the building to lose its stiffness, experience a noticeably change in geometry, and become unstable. So, kung sa man may tabo, for example, an earthquake may tabo. Pag na earthquake may tabo, sobra na day kagamay ang mga poste, no? So, dili na niya makaya, meaning malose na niya yan, mawala na yung stiffness, di na siya ka-carry ato. Mahuyang na siya. Pag mahuyang na rin siya, na tendency nga mabuto na yung poste, no? Pag buto, magawas ang kabilya, mga bend ang kabilya, so na-deform na din siya. Nausab ayang geometry, mahimo na rin siyang unstable. And it can cause other component to also fail. So, ang tawag na domino effect. No? So, yung na sa class. So, when instability occurs, the structure loses its capacity to carry the applied loads and is incapable of maintaining a stable equilibrium configuration. So, dili na siya stable. Ano din siya tendency nga kaning ma-collapse. So, magsugod na siya sa component lang una. Component. Pag na isa ka component nga mo fail, na din gitawag nga na din gitawag nato nga kanang redistribution of stresses. Ma-redistribute. Siyempre kay kung kamulog ka tanan, for example, kamulog ka tanan, o naitulo ka tao, nagkarga og like usa ka log, no? Dako kay nga log. Dako kay nga kahoy giputol, so log na tawag ana. Tulo sila ka buok. Dabi karon kay bugat man kayo, so tulo sila ka buok. So ayha ra nila makarga tong log nga labihang dako kung tulo sila ka buok magkarga. Kung duha lang dili. So tulo on gid nila. Or even upat. Okay. Sige upat, dili kay bugat. Upat sila ka buok. Karon ilang gibalhin ang log paingon sa usa ka place to another place. Tabi kay along the way kay napandol tong isa. So tulo na lang sila ka buok na bilin. Say may tabuan na. Medyo mabugatan na sila class. Mabugatan na sila, panington na sila maayo, no? Kay hihi na sila. Gawas ng singot, gawas ng sipon. Pero kaya pa nila, no? Meaning na redistribute ang load, from upat sila ka buok, so siguro divided by 4 pa to. 100 siguro kilonewton ang load niya. Upat sila ka buok, 25 sila tanan. Or approximately nga na, hindi man gina ulagar nga may ngana, no? Kay ang nasa tunga mas bugat man gid nang gikarga kaysa nasa daplin, nasa ends. Approximately lang 25. Nya karon kay tulo na lang sila ka buok. So nahimo nang 33. So nabugat na, panington na sila maayo.
na pagabot sa unahan kay napandol tong nastunga, no? Or either sa ilang tulo napandol ang isa o dili na nila kaya. So eventually mupahula dagyong duha kay di na nila kaya bang ilang mga kuan mabundak ra nila tong lag kay di na nila kaya. In other words, they failed their purpose. So ilang purpose ato kay ibalhin man nila from one place to another. So mo rin po na sa building class. Pag nay usa ka component diha nga mo fail, naa gyud ang gitawag nga redistribution of load. Pag naay redistribution of load, naay tendency nga mo fail dayon tong uban. And when mahitabo na siya, ang tawag na ana karon is domino effect. So what does instability mean? O kani, can a beam be stable if it is provided with reinforcement arranged like this? Pangutana, tubag class. Mas hindi pa zero kay. Oh, nanaman mo kuan, nanaman mo RC1 last semester so makasabot na zero mo ani. Nakuha niyo ni class, nasabtan niyo ni. Class, nasabtan niyo ni class? Yes, sir. Oh, unsay problema ani? Stable ba ni siya o dili? Dili siya stable, sir, kay ang iyang support sa iyang midspan kay nasa top, which is ang tension nasa bottom. Correct. No? Exactly na. Sakto na siya Ford. Umot na unsa sad ni pagabutangan eh. Sayip kini pagkataod, no? Sayip kini pagkataod. Okay lang utang Basin ipon pag kani siya nga top bar na sa poste. Para aning nadiniyo na sa poste. Pero dili man, no? Sayip gid siya. Sayip gid siya class. So it will never be stable. Later on pag mabuhusan na siya, so supposed to be ang naa sa tension na ang tension na kay na mas ubos, no? So ang daghan ng takawilya nasa ubos. So it will eventually fail later on. So dili na siya stable. So diha pa lang daan, dapat kamo mga engineer sunod, dapat kabalo mo correct ana. No? Ina mo usahay lagi nga mga kung balay-balay lang na uban nga kanang magmantener lang sila og magmantener lang sila og foreman. Di na sila magkuha og engineer kay mahal daw. So mao na ang kuan pod. Dili maayo. I hope nakabasa mo ato akong gi-post nga katong kuan. Think twice. Ato dito, mo to issue ato class. Muna sayop kaayo. Pastilan, dili kay isa lang, daghan gid sila. Kani. Can a building structure be stable if it is not provided with columns? Kana class. Stable na dili. dili, sir. No, although na gitawag nga masonry construction. Na gitawag nga masonry construction actually class. Atong buhos tanan, sir. Hollow block tanan. However, naagapon siya poste man. Naagapon siya poste pero lay ang hollow block niya. So it could be a rectangular or square nga hollow block. Yang na siya. Nami subject na sa masteral before. Nana siya nga kuan sa masteral. Masonry construction. So you can use all masonry hollow blocks. However, lahi-lahi sila og form. So kanang usually niyo makit-an nga mga hollow block mo na siya ang pang-wall. Lahi pod ang sa column. Ang sa column is lisod man kahimo og porma ang lingin. So kasagara na square na siya or rectangular. Hollow din ang tunga. Kay magbuhat man kadaan og cage ana kanang imong reinforcement. So ibutan din nimo na sa imong location sa imong poste. Ibutan din nimo to imong mga hollow block. No? Hayden siya buhusan. So basically ang kanang imong hollow block mo na mo serve as covering sa imong column. Pag abot nimo dito sa mga beam, lahi po dayon ang iyang porma sa hollow block. Mo nag U-shape po din na siya. U-shape.
So pag-abot nimo dito sa pinakatapusan nga hollow block, ibutang din nimo tong hollow block para sa imong beam nga U-shape, and then na din siya gagmay dito sa bottom niya kaya mo lahos ang kabilya. So ibutang din to siya, ahit na niya ibutang atong cage kay nakabuhat naman din kag cage daan sa imong beam. So ibutang din tong cage, ahit na siya buhusan. So nga na siya ang sa masonry construction. Dili ingani nga ang saligan sa imong slab ang kana lapong wall, dili gina siya pwede na nagay isa na bawog na kay niyo. Nabawog na gina mga portion, no? Dili gina siya mao, no? Kana building structure agay cut man niyo. Be stable kung mas dako pa kuno imong beam. Ya mas gamay imong column. Tanaw ra gud, no? Nara ba ni sa ato sa class? Nara ba ni sa ato sa eskwelahan engineering building kita ko ana? Yes, sir. Ba, mas dako pa ang beam, mas lapad pa ang beam kaysa column. So ang column gikaon sa imong beam, which is supposed to be bali. Dapat unta imong poste mo'y muputos sa imong beam. Para na siya kuan, ductile ang imong kuan. Ductile imong connection. We follow the principle of the strong column, weaker beam principle. Strong column, weaker beam. Kani sayop na siya. Can a building structure be stable if it is built like this? Kung dini pa ni sa Pilipinas, pwede kani? No? Murag payong? Dili gid, sir, bay. Murag dili siguro, no? Dili siguro. Ambot lang ka siguro sa Palawan or Sulu, but murag dili gid gyapon kay namagunta sa kwan, ata sa location wherein ang yuta is always moving, no? Ata sa kilid sa usa ka tectonic plate, so lisod ka na sa Philippine plate. What can you say about this construction? Kani lugar po do? Naa kay poste, unya taas kay yang cantilever. So yang gibuhatan, yang gibutangan og diagonal brace. So ang resulta ani, ang imong kataas imong poste, namubo na lang imong unsupported length mga na siya. So gitawag na nila karong short column. So ang stresses, ang shear ma-focus na lang din sa ubos. So kung nailinog, diha din na siya bubungkag. So dili na siya maayo. Okay, so loading. So naatay gitawag nga gravity loads, and lateral loads, and other loads, no? So commonly we have the dead load and live load for your gravity loads. So gitawag na sila gravity loads kay of course going downward man sila. And common lateral loads are the seismic loads and wind loads. Although we also have the other loads as stipulated in the NECP, no? We have the rain load, vertical na siya. Lateral soil and water load pressure, horizontal. Loads due to fluid, either way, horizontal and vertical na. Labi na kung mag-design kag tangke. Mag-design kag tangke, kuan ka nang sa tawag ni. Kung mag-design kag tangke, na kay lateral load ana, napod kay gravity load. Na ako gi-design sa unang kuan tangke. Para ba to? Kailangan mo ni Engineer Paktura, no? Ma'am Sheila, no? Si Engineer Pakturan ang kuan ani sa una, ang engineer ani dito sa Coca-Cola. Sara ba to? Nga ang kabilyada palang daan class, gabuhok-buhok na raw. Nagbuhok-buhok ang kabilyada, mura og kanang murag buhok yun, murag kulang na lang sudlayon tungod sa kadaghan sa kabilya, no? Muna siya.
Di kay maklaro, no? Hmm. This is actually, mo ni siya class, oh. This is actually a 7 meters, 9 meters wide, and 14 meters length, and a depth of 8.5 meters nga tangki. Actually, wastewater treatment facility ni sa diya sa Coca-Cola diya sa Villanueva. So yung ana. So this is an example of a structure that is loaded with fluid, no? Wastewater man eh. So mas bugat siya sa tubig. So gidesign na siya to resist vertical fluid pressure and horizontal fluid pressure. Now, so grabe ni siya ka kuan. And ang nag-design na is yours truly. Okay, so funding load is also horizontal and vertical. And then self-restraining forces, pwede sad siya restraining forces man anywhere na siya, like horizontal and vertical gyapon na siya. Just to restrain, like for example kanang magkalot ka, no? Nakay deep excavation kay kalutan nimo ang entero yuta nimo sa imong location sa imong building, kay tukuran ng building, and then nanay tapad nga mga buildings ang imong tukuran. So you need to restrain the soil nga dili siya kuan mo collapse. So that's either horizontal and vertical kuan kanang resistance. So mo na siya nga mga loads, and napay daghan na sa inisipya mo. Okay, so causes of building instability. Geometry and size of the building building component. So katong kaganina nga example ako ginabot sa posting nga mas gamay kaysa column sa beam. Size of the building component ato di mao ang yang kuano, di mao. Material property. Na mga kaso aning klase nga ang gigamit pag design kay dako kayo nga strength, pero pag sa actual na kay gamay na din kayo, no? Tingala rin sila kay pagtanggal sa mga porma kay uy nangliki naman. Pag evaluate karon kay sus gi-hammer test agoy mubo ra man day kayo ang strength unya kay ang pag-design kay dako kastanan. Mo to wala nagtugma ang construction ug ang design. Buckling of a column under compressive axial force. So kani mas gamay ra ang column size ana, no? So siguro pag design ani nga column kay axial ra ang i-consider. Unya dai kay in the real scenario kay naman day moment. So hingbakol ang imong column, no? So sayop ang pagka-design. Sayop ang pagka-analyze. So ingana na sila class. Lateral torsional buckling of beams under a transverse load. Mapo ni may tabo kung labi na kung lawom kayong beam nga nipis, no? Naitindensya nang mobakol na imong beam. Nasay usahay nga na sideways buckling of an unbalanced frame. Sideways buckling. So dili siya mobakol along sa iyang axis sa iyang frame, but dito siya mobakol sa perpendicular to it, no? Due to the concentric column forces. Okay, so geometry. Ingani. You might have seen this one in the internet, no? Nya gani nanay uban dinhi sa ato karon. Na usa ka arkitekto na sayop siya og design sa iyang office. Unya kay pagtanggal sa ilang form kay nangliki naman ang salog, so gipatukhan sa porman sa tukhi na tanan diha, tukhi unsa may naa diha, sir arkitek, mga tubo ra man ni ipang tukod ng mga tubo, ipang tukod karon pag bisita naman to.
Sus di naman makuha ang mga tubo sa adiha na lang na. Muna karon nga gihimong design nagtuo sila nga design to. Ng mga tubo-tubo nagtuo sila nga design to siya. Dili di ay nasayop to siya tungod kay wala man makuha lagi og structural designer, sila ra nag-design. So pagtanggal sa porma, taas kay nga cantilever, nang liki ang slab, gipangtukhan karon di na matanggal di. Oh, di. So nagtuo na sila nga design to. Gi pang awat-awat dayon sa uban, no? Giawat na yan sa uban nga tubo. Kato lagi kang kuan kay tubo ra lagi to. Na pwede lagi. Oh, nana mo na diha. Wa sila kabalo sa unsay history, no? Dili gid maayo ang mag-awat-awat. Labi kay kita man kabalo man ta na class kay kita may mo calculate. So dapat kita makakuanta. Dapat aware ta sa mga senaryo, aware ta sa mga panghitabo kay aron sad maka-defend ta sa atong kuan, atong mga claims. Kita calculational ba ang atong kuan decision, atong decision, ang mga decision nato is based on calculations. Ang ila dili, no? So muna siya. So dapat how to avoid instability, no? So dapat ang arkitekto in the first place, ang arkitekto ang mga engineer mag-collaborate na sila. Dapat mag-collaborate na sila class. They work together from the very beginning pa lang sa pagplano, no? To create a higher quality of conceptual seismic design of the structure. Una siya kay di man ginato na mahiglikayan nga na kailangan ginato i-consider ang earthquake sa Pilipinas. So muna siya. Abi ninyo class dito sa gawas, lahi nang ilang gitawag og civil engineer, lahi pud ang gitawag og earthquake engineer. Unya akong gikuha ang diferensya sa earthquake engineer og kuan civil engineer. Ang ilang earthquake engineer di ay is civil engineer to siya nga nag-study siya about earthquake. So kita sa USTP kay naman tayo earthquake engineering. Oh, di kung mo-focus ka diha, you will become also an earthquake engineer. Oh, mga arkitekto mo sila kabalo na. So dapat mag-collaborate sa pagsugod pa lang sa design, conceptual pa lang, mag-collaborate na silang duha. No? Dili kay tagaan ka lang floor plan and then ikaw na din ipa-design, ya pag-ando. Naay scenario na sa una sa ako. Ako na na-experience sa una. Nga kaning gitagaan kog floor plan. And then ang akong trabaho is magsugod gid sa magsugod gid sa scratch. Ako pa ang mag-design sa location sa mga columns. And then karon kay na may gusto ko mabutag poste dinhi tapita to make out my frame stable pero dili pwede kay naay bintana sa babaw or naay pultahan sa ubos. Ano lugar, no? Nya dili mo sugot ang arkitekto kung akong i-change. So, amin ko nga di pwede atong isibog ning bintana kasi nga naman mabutang kog poste di dapit. Ayaw lang kay makadaot sa design. Sige, makadaot sa design. Mo to. Di sila masugot. Dili sila mo compromise. Sa may tabo. So, ang tendency is na ako yung mga kanang misaligned columns. So, naay column sa ubos. Pag abot sa ibabaw kay di ma-continue ang column kay naay bitana, naay opening. So, mo-sit back ko. So, na ako yung tawag nga planted columns. Columns nga nagtungtong dito sa beam. In which dili na siya maayo. So, ang resulta, submit tayo ko sa akong structural plan. Bay, ang sala gining dagko mo ganing footing nimo. Mo na akong ingon sa imo sa una. Imbita ko nga pwede ba ni masibog ang imong mga opening kay butangan ako poste diha, di man ka mosugot. So, resulta na ako mga planted columns. For all you know, planted columns will produce an induced moment. So, induced, bali, supposed to be, wala na unta na siya. Pero kay, sa ana nga kanang senaryo nga na kay posting nga nagtungtong sa beam, it will produce an induced moment dito sa imong beam. Dako ka na, ka-concentrated load ba na siya dito sa imong beam. So, imong beam will produce a massive o dako kaya nga moment. Kato nga moment, makontribute siya sa lower nga columns.
Siyempre karon dako na din kay column, dako na din kay moments imong columns. And then it will go down until dito sa imong footing. So imong i-design na ko imong footing karon with large moments. Therefore dako din kayo ayang area, dako kayang tiil. Dako din kayo imong footing. So muna siya. Sa moto, dako kayo yang footing. Kung nga ano siya nga unsa din ni pagkuan ba? Unsa din aron mo gamay ni ba? Kaya dapat ana tuloy-tuloy ang poste. Ana mo na sa class. Dapat tuloy-tuloy mong columns from ground paingon dito sa pinakaibabaw dito sa poste ay mong building. Kaya aron stable na siya. Nya as much as possible on grid. Kadugayan, kasabot na siguro siya. Pag mag-design na siya daan karon, iyan ang i-grid iyang poste. Iyan ang ibutang daan yang propose niyang location sa iyang poste. So propose lang niya. So meaning I can add or I can delete. Nga na lugar no. Malipay pud na sila kung madilitan niya mo poste kay kung bali kung sobra ra pud kadaghan nilang poste, pwede man nimo pangtanggalan na. Kay gasto ba kayo kung na mga redundant ng mga columns no. Redundant numbers of columns. Pero kung kailangan gyud, pwede sa tamudugang. At least na siya mga propose nga yang gi-kuanadaan nga mga columns. So sa nga na ipagi, hinggamay na dayon ang mga footings no. Dili na din kayo gastos. So nga na. So dapat in the first place mag-collaborate ang architects and engineers. No? Pero lang di mong malikay naging na tension between sa ilang duha. Na tension. So kamo karon silante pa man mo. Makigamigo na mo daan og mga arkitekto kaya ron mga architectural students kaya sila rasad ang mahimo ninyo nga mga partners in the field later on. Dapat wala nang tension. So ano man sa among panahon kay naay mga tension. Kung mag-UGT ka under sa arkitekto na dili ka kuanon, dili ka timanon, wala kay matun-an kay ang feeling nila kay pag mo graduate na ka, mahimo na kang engineer, mahimo na kang kompetensya nila. So yung ana bitaw nga mga mindset dili na siya maayo. So dapat na ay collaboration. So dapat yay ngani man na gitawag ni siya og serial design diagram. Nga ang una kuno sa unang panahon at an early planning stage, arkitektura na gatrabaho ana, buhaton na niya daan ang even ang structural plan buhaton na niya diha ano. Mag-define na siya mga non-structural element. Hinan na pang define. Unya dayon pasagdan na lang engineer afterwards, pasagdan na lang engineer nga buhati ko calculation na dapat pasar na ha. Na di na mao, no? Di na mao. Dapat na ay close collaboration, no? How to maintain a close collaboration between architects and civil engineers. Good relationship, class. Good relationship. So, ingani ka, nakay parallel design diagram. Ang arkitekto, ang mga design na civil engineers, nagdunga na sila. From start to finish. Ana na sa class. And next is to follow the seismic provision of the code. So, natay seismic provision sa code. And we need to follow that one. So, ato nang i-apply din karon sa atong subject. Ato nang i-apply, pero it would be much easier for me unta kung nag-una unta yung subject na earthquake engineering. Pero karon kay parallel man ni karon, so hopefully pag-abot ninyo dili mag-una kita ni class, una kita maka-discuss ani siguro kaysa inyong earthquake engineering. Anyway, ato na siyang i-take out. Katulo is to avoid soft story ground floor. So unsa man usually kakahitabo? Daghang kay makakita nga mga building nga kasagara tungod kay mga commercial building lugar. Kasagara ang naa sa ubos mga glass ra ng mga mga glass ra ng mga walls kay aron kuno lagi makita na sa sulod like restaurants, display centers. Mga ngana no? So kulang og stiffness ang naa sa ground floor compared sa naa dito sa massive kayo nga nasa ibabaw sa building. No. Pag linog na karon, since massive ka itong nasa ibabaw, una mo fail ang ground floor. No? So, muna may tabo sa mga ngani.
Pag sway ana, una nahugmo ang ground floor. So ang resulta karon, pareha na oh. Nigpis kayo nga tag-as ang column. Nya massive din kayo ang lubaw. Ba? Pareha ni, sa makani. Murag manig nas Pilipinas, although wala nas Pilipinas although. Pero murag ning nas Pilipinas, murag naa sa kaning ko ano, kala. Kana bang anong gingani man ni? Kay aron nabitay na gingani. Nakoy naila nga engineer nga taga-ubo pag ito siya. Nag-design siya og building nga puro na poste ang ground floor. Ngano daw? Kay aron kuno pag magbaha di maun silang balay. Na, dabi lugag na ay mga truso nga mga kuan. Maanod sa imo maanod sa baha nya maigo na mga poste. Ito kasi di mulut na mulutaw kay massive man ang hollow block. Hubo gihapon na yung building no. Pero kana nagtakilid na kana sa daan. Dili gina mayo. Massive kayo, grabe ka stiff ang second floor while ang ground floor poste rin nagdaga no. Dili gina sa mayo. Nanay gitawag nga sway mechanism. Kusog mura sa baling nga pendulum. Kusog mo sway ang ibabaw na tungod kay mas bugat ang ibabaw kaysa ubos. Kani ang kana siya, ang ground floor na, wala na, human na. Ina nga nagklasiko. So ang ground floor nawala and then napulihan dayon og second floor. So, ang second floor karon nahimo na karong ground floor, no? Una yung ana. Kani, mura lang wala na itabo sa imong building, no? Mura way na itabo. But if we look closely, na nanade ay na shear off nga kuan ay na shear off nga column dito. Kani himbuton ni nga column kaniyo. Himbuton ni nga column kay sobra ra ka kuan, sobra ra kalagyo ang iyang ties, no? So wala. So almost na damage ang entire ground floor day ani nga building. Kani. So ang fear gid ani nga building kung kana puro ra glass, no? Dili gina siya maayo ni nga glass. Naman kani ingana di gini maparehason sa dimong poste sa ibabaw sa ubos. Kaning isa nga project diya sa Uptown. Kay project sa Uptown nga gitawag na ako na siya og gitawag na mo nag smart condominium. Sarato. Kani. Kana no? So massive kayo ang ibabaw. Second floor pa sa ibabaw. While ang ground floor gihimo mang parking area. So puro ra poste and then na portion diha nga naka-glass ra pod, no? So ang gihimo na kuha na is mas dagko ang poste kayo compared sa naa sa ibabaw. So ang mga poste nga nasa ibabaw gagmay na lang to sila and then added stiffness na lang dayon ang mga walls. While ang naa sa ground floor dagko kay nga poste. More than almost times 2. Almost times 2 or times 3 ang area. Cross-sectional area sa poste. Kaya ron, somehow, mao ang ilang stiffness, no? Kung i-calculate nimo ang stiffness, mao sila. Later on, kung magamit na mo og softwares can determine the usa man ni sa serviceability requirement ng soft story. So makuha ni siya somehow makalculate na siya sa software. So nabuan na. Hindi kung naa kay soft story, then you need to increase the size of your columns ana nga floor. Another is soft story is second upper floors. Mao gyapon itabo. Kung naay abrupt change sa stiffness imong upper floors, so naay tendency ana klase nga mo fail. Pareha na yung fail ang upper floor.
Nga na, oh. Sa ano lang na, di na lang magamit. Sayang kayo, no? Avoid asymmetric horizontal bracing. So, avoid daw nimo ang kanang mga large stiffness nga mga component like shear walls. I-avoid daw nimo na class. Kay para dili ma-concentrate sa usa lang ka side ang imong center of mass. Center of weight, no? Center of weight. Para ani, na-concentrate sa isa lang ka side ang center of weight, no? Yang center of mass nimo nas tunga, no? So layo kay dako kayo ang imong kwan, dako kayo imong eccentricity ana. So tendency ko maglinog, dako kay ang sway. So symmetric bracing leads to unbalanced distribution of stiffness or mass, which can also lead to eccentricity and torsion of the structure. Mura nga niyo. Ana na siya. Dynamically, mura nga ni class. Dynamically, the building is more efficient if the center of mass and the center of resistance coincide, meaning wala ka eccentricity. Pero rare kay na may tabo. That's why our code nag-limit, nag-set siya og minimum of 5% eccentricity. So in our seismic analysis later on, mag-calculate na sa lateral loads, mag-consider ta at least 5% eccentricity. So this can be achieved by a symmetric arrangement of the lateral bracing element. So dapat kuno at least kung mag-consider ka og shear walls, so naa kay duha ka shear walls at least in every major axis sa imong building. So nga na, no? So it has something to do with the center of mass and center of rigidity, no? So dapat ma-minimize nimong eccentricity para dili kayo dako ang torsion. Kaya niyo, nakidako kay nga weight diya. So kusog kay mo siya motuyok. Yan katong mas gaan mo tuy kusog kayo mo labyog sa motong delikado kayo sa class. Avoid bracing offsets. Ang kanay mga bracing offsets like shear walls or diagonal bracing kung kuan steel. Dapat dili is offset. Impreana. So ang tendensya ni dinhi dapita ang kusog kayo nga dako kay nga stress, no? Luoy kayong poste og beam di dapita. Ana na ay connection di dapita kay nabalhin ang imong shear wall, dapat dili ibalhin ang shear wall. Dapat dili gid ibalhin ang shear wall. Tuloy-tuloy na from ground to upper floors. Kaya kung di pa na siya matuloy, so kung asa tong floor nga naay shear wall, mara putoy stiff. Ang katong walay shear wall dili sad. Dili na mao nga bracing class. Di na mao nga bracing. So ang bracing is ties and rods used for supporting and strengthening various part of the building used for lateral stability for columns and beams. Temporary support for aligning vertical concrete frameworks. So ang focus is to this ang focus nato ana is dapat nakay direct flow sa imong forces, no? Dili na unta madisturbo ang direct flow sa imong forces. Kung naa kay mga offset, ma-disturb ang kana nga flow, so mo na siya nga kuan, unang makakos og instability. Okay. And we can also it can also ang offsetting is can also weaken the resistance of and reduce the ductility. So ma-reduce pod ang resistance niya. Okay. They cause large additional forces and deformation in their other structural elements. So muna makakos yung dagko nga mga kuan kay dili lugar since naay disruption sa kanang flow of forces, distribution sa forces bali. So ang resulta is posible nga matagaan niya og lain. Munang gitawag karon nga induced forces. Induced kanang supposed to be wala na unta pero tungod kay dili proper ang imong pagka kuan sa imong structure mo nang nainom hingtungay no na siya nag-exist no na siya. Muna siya class. So muna dili maayo i-discontinue nimo. Di sad maayo i-discontinue. May tabo ang i-discontinue ninyo. Like for example kani nga ni lugar na siya, dapat na balance ka, no? Naa kay mga kaniyo. Naa kay mga shear wall, dapat balanse, no? Dapat balanse sila.
Na kung naa kay shear wall, dapat tuloy-tuloy from ground paingon dito sa upper floors para yung stiffness is uniform. Pareha na, uniform na siya. Okay, so taas-taas para ba ni class da. Natay gitawag nga kanang ko ano, dili maayo lugar nang nay mga discontinuity sa imong framing. Nakita gitawag nga floating columns, napud kay gitawag nga setback columns, nakagitawag nga lack of grid in moment frames. So floating columns kanang nagka-deliver ka sa pag-abot nimo sa ground second floor, nagka-deliver ka kay to give way with the kanang mga labi na sa kanang mga commercial building nga nasa downtown lugar no, sa more populated area nga ang ubos anak sa ground floor kay butang na mga hallway no, na mga hallway or kanang mga sidewalk nya pag abot sa second floor or third floor mo offset na din ka. Mo na floating column tawag ana. Ang floating column is kanina skilled floating column. Kanina mga poste sa mga duckplane pero wala mo lahos paingon sa ground. Floating column ang tawag. Dili na maayo kay maka-produce siya og more stresses dito sa ubos. But if it is called for the design, then you need to have large sections sa imong mga component dinha kay para mabalanse sa stiffness dito sa babaw. Na siya. So setback columns ingani mitabo. So makakos siya og dagko nga moment dito sa imong mga beams og shear no, dagko og shear. So manay tawag kuan no, manay resulta sa setback columns. Muna ako naman nag-discuss sa inyo no, lack of grid. Ako naman nag-discuss sa inyo. Okay, structural wall opening. Muna yung discontinuity sa imong shear wall. So muna may tabo sa deformation, muna may tabo no. So dapat aron uniform ay ang deformation, continuous dapat siya. So axial load, dagko kay axial load may tabo dito sa external column kung gamay ra kayo ang imong shear wall dili continuous. Dapat lahos kay para uniform sad. Muna ang shear force, shear stress, dagko din kay shear kung anas ibabaw no. Compared na sa ubos kay na may shear wall sa ubos. Ang shear wall ba basta gani isa kitawag nga shear wall kay siya mo resist sa shear. Kung dili nimo na i-continue pa si babaw, so katong naibilin nga wala shear wall, dagko gito sila shear. Kung na-continue siya, mas gamay ra sila shear, so mas ekonomiya ka. Moment diagram. Di ba? Ang diagram lang, tanawon nimo diagram, it will speak on itself. Kanipod, naglutaw. Sa lower floor may wala. So bali atong ganina. Mao gyapon ang senaryo. Mao gyapon ang mahitabo. Okay? So dapat mag-provide ka og 2 slender reinforced concrete structural walls in each principal direction. Balag asa dapat mabutang basta kay in each principal direction na kay at least duha. Aron balanse. Avoid short columns. Amo na ni ron. Katong kanina lang i-explain. Short column kaya muna may tabo nga kung na short column na siya tungod aning mga naputol nga mga walls kay gihimong railing, gihimong kanang barrier lang di mo lahos mura parking area man parking area. So initially ang column taas kay na siya but tungod aning naputol nga wall mubo na lang ang iyang unsupported length. So paglinog X diretso ba muna may tabo. So to avoid that one, pwede nimo ilayo nimo imong butangan nimo og wall pud sa kilid para somehow ma-stiffen gyapon siya. Separate adjacent building by joints. Kana to take note, nabaya kay lateral displacement sa imong mga building. Hindi na sila parehas kay disad sila pareha og kuano. Katong akong na-mention last time nga nakay story drift. So ang story drift ma-accumulate man na siya
Kung ma-add na tanan nimong height, paingon dito sa ibabaw, taas na siya. Ya kung dili sila parehas, dapat na ginay gap diya class, na gap. Or i-separate nimo sila by joint. Usually ana butangan og mga damper, rubber dampers. Kani, natabo ani is ang kaning natumpag is bag-o ta na siya. Bag-o. Extension sa daan. So na tendency is naguba hinoon be. Collapse building was an extension o lagi. Hing collapse sinon siya kay daan man eh, stronger man ning daan kay hing age na biya ni sila. Ang concrete biya mo age ang while mo age na siya kay kakadako yung strength nya kani bag-o pa. Dili match. Tumpag hinon siya. Kaya dili sila pareha og kuan lateral displacement. Favor compact plan configuration. So I would discourage you nga mag-ingani inyong mga floor plan class, maka L. Kung mahimo rectangular, ingana lang rectangular. Ay lang po ng square pod nga pareha pod og square lang gyud nga square kay wagi kay challenge dia. Ay lang po ng square. At least rectangular. Pero kung na mga ingani bitaw, kung na ingani sa inyong configuration naka L, ang maayo ng buhaton inyo ginambutangan og seismic gap, so mabulag sila, maduha sila ka building. Excuse me. Dalian lang nato gamay ha, kaya hapit ang time. So yung ani ang maayo nga configuration, dili ingani. Nako na himo ani. Pakita lang ko sunod ang kanang mga picture nako sa katong naay. Magtapad ba na mga poste ni, magtapad na amo ang gibutangan og kanang kuan. Gibutangan na mo rubber damper. Pati ang footing gatapad gyapon na, naagya puti rubber damper. Because columns are susceptible to both axial shear and flexure stress, it is necessary to follow the design codes and limitations. Usa na is to follow the mga hooks ba? Dapat 135 siya. Kulang ng 90 degrees. Paano ba? Naga 135 yung hook. Singana na sa class. Follow ta ana. And napay daghan ani later on ato na ma-discuss. Pero sa akong klase sa una sa RC, ako naman ang gi-discuss ni. Ato lagi po silang i-review soon. Kaya na 90 degree naman niyang ties good. Di usa na nakakos nga himbuto yung simento. Kaya na 90 degree lagi apon. Dali lagi matanggal no, dali lagi matanggal. Kay dako kayang force nga nakapabutuan eh. Design the structure properly and construct accordingly. Pareha ni. This is a real scenario class. I-design ako na dito sa Uptown. And then ang nag-construct din kay ang contractor kay arkitekto. O niya gitawagan din ko niya Tagalog ra bang kagwa nga to. Nalagot lang ko class kay wa kay ko naka-explain og maayo. Kay ato nga time kay puyen kong Tagalog. Mo to nga lagot ko sa mga kay wa kay ko nag-explain og maayo. Pero ako sa ginan nga kung imo lang usbon, then I will not be liable sa ana nga building anymore. Kay saya ko nung experience ko no before. Tag-as ko nung building, mas lamig ko na. So ang atong subject sa atong discussion is kanang red nga beam. Taas ko no kay class. Since taas kayo, then kanang sana dapat kuno lawom kay na siya. Ya kana kay gamay ra man na sa akong design, gamay ra. Although dinhi sa akong illustration is ako lang gipareha og depth, but gamay ra ni siya. Ano man kuno nagamay nga taas man kuno kay siya. Wala siya kabalo nga sa akong pag-design, ako nang giputol-putol. Giputol-putol na ko na siya. Ana. So sa akong pag-design is kaning taas kay nga beam, intermediate beam ra na siya. Ang nag-support sa iya is nahulog lang nga tulo ni ka section. So ang una nga section din hidapit sa right is supported by a column and a beam. A column and a cantilever beam. Kaning nasa tunga is supported by a cantilever beam and a cantilever beam. Katong nasa left is supported by a cantilever beam and a column. So namubo na lang iyang
length. So kay mubuo naman kayang length, gamay na yang load, gamay ra gyud siya nga beam. Dili gyud siya kailangan taason. Ang iya kay taas kuno kayo. Dapat kuno lawom. Sa iyang gusto daw niya dugangan daw niya og kabilya dinis tunga. O dugangan niya poste sa tunga. So sa may tabo kung dugangan poste class. Wa siya mosalig sa designer. Inga na ang senaryo sa elastic curve sa iyong building. Kita na yun ni class? Yes, sir. Okay. Inga na Yes, senaryo. sir. Inga na ang senaryo sa elastic curve. So akong mag-focus ta karon sa kanang red nga beam. Muna, elastic curve niya ingan, mo na yung support, no? Although na siya individual, na siya mga support dito nga another duha ka deliver beam. So inga na iyang elastic curve. Inga na pagka elastic curve. Yan, nag-expect siya nga dapat kuno dako ni nga beam niya na tension diya sa ubos. Mo man iyang hunahon na, inga na naman iyang hunahon. Niya karon na ang tension, na din ang compression, sa mid span mo nasud na. No? So karon kay siyempre nga naman ang configuration sa elastic curve, niya ang tension mas daghan ang kabilya, nga na lang ng kabilya, no? Nga na ng kabilya na class. Mas daghan sa tension. Karon kay gusto niya butang support diya. Additional column. So ang tendency mausab karon ang iyang elastic curve, may nga na. So mabali na din na karon ang tension compression. So tension na sa babaw. Ang compression nabalhin, ang compression sa babaw, tension sa ubos nabalhin na siya. Na diha. Nasabtan class? Yes, sir. Okay. Karon liki ang labas sa mga kulangag reinforcement. Nakuha ninyo ang idea? Yes, sir. Yes, sir. So dapat Yes, sir. dapat dili ka magpataka og dugang-dugang og poste diha without even analyzing the structure. No? Arkitekto to siya pero kontraktor daw to siya. Dugay na kuno siya nga kontraktor pero arkitekto siya, wa siya kabalo sa unsa iyang ginabuhat. Dapat dili siya magkuan. Bata pa ko atong time. That was about mga in the year 2009. 10 years ago. More than 10 years ago. Muna ako na yung example. Kaya mo na yung mga hinungdan nga kakaliki na nun ilang mga structure kailang i-modify ang design. No? So, design footing, foundation separately per column. Since nagamit naman tawag software, sa inyo siguro, sa ato lang siguro i-limit later on into about 3 groups siguro sa inyong columns. Lahi sa interior columns, lahi ang footing size, lahi ang sa edge, lahi ang sa mga corners. Pero kung tagaan gani ko ninyo isa lang ka footing nga design later on sa entire building ninyo, automatic gina siya redo. Nga naman atong i-separate tungod kay dili na sila pareha og loads. No? So, for example kani, syempre ang nasa tunga mas dako gyud nag-load kaysa nasa daplin, no? Sa beam dia, muna yung mga loads. Mas dako gyud ang load sa daplin as tunga compared sa nasa daplin, no? So syempre assuming nga imong pressure sa ubos pressure sa yuta is uniform, mas dako gyud na P over A. Stress is solid bearing capacity is P over A. Niya dili pareha og load P. Di pud pareha og area, no? To have the same soil bearing capacity nga actual bearing capacity. So dapat ingana ilang footing, no? Dili pareha og footing. Yan sa may ginabuhat sa uban. Nang tinapulan, waon nang tong column nga dakog load, mo na rin design nun, awaton na rin tong uban. No? So katong mga nas daplin nga gagmay ra og load, when time nga mositol na ang building, dili na siya makasitol tungod kay dako kay ang bearing area, dako kay ang resistance, nga gamay ra iyang load nga makapasitol, so di siya kasitol. Ang mositol katurang tunga. So liki na po dayan imong beam, pati pang wall na muliki. No? Manang usahay nga na mga wall nga mangliki ay finishing ra ni. Butang gi patch
liki gyapon. Ay dili maayo ang wall footing ani. Di gyud nagsettle gyud ang poste kay dili maayo ang pagka design sa footing ona sa class. That's why sa ingani like kani akong design this before. So kana nga building. Di gyud na sila pareho og footing, no? Lahi gyud ang footing kay lahi man og load. Kani lugar, this is a residential building. Ito kang commercial to. O kana lahi-lahi pa na sila og footing. Kani naa diha sa Bulwa. Lahi-lahi pa na sila og footing kani kay dako ni sila kay fish pond ni sa unang yuta. So munang na ako'y retaining wall sa isig kakilid. Kani dalan man kini. So na ako'y retaining wall sa isig kakilid. Tambakan nagyuta. Yan na dagko nga mga footing and tie beams. Kana sa malay-balay man nga hospital. 6 stories ra ni originally pero nahimo nang 7 karon. Di sad sila pareha og footing. Sige na. Since later on mogamit naman mo mga softwares, pwede ra gini mo designon individually ang mga footing. Pero sa atong project karon ato lang i-limit at least 3 siguro. Lahi sa interior, grupuhon nimo sa interior, lahi sa mga edge, ug lahi sa corners. Okay, in conclusion, many building owners and architects are still of the mistaken opinion that it is sufficient to include the civil engineers only at the end of the design stage para makalculate sa atong structural design. So, misconception na. This is a bad approach that may have serious consequences and cause significant additional cost later on. Labi na gid later on, no? Kung nanay mga linog, nanay kay mga kuan makapulikin din tawag retrofit. Mahal na ba kayo? Even the cleverest calculation and detailed design cannot compensate the errors and defects in the conceptual seismic design of the structure or in the selection of the non-structural elements in particular, partition walls and facade elements. It is important that there is a close collaboration between architects and engineers from the earliest planning stage of any building project in order to ensure a good outcome, guarantee structural safety, reduce vulnerability, and limit costs. By doing so, both partners contribute with different yet indispensable expertise. No? The architects deals primarily with the aesthetics and functional design, while engineers produce safe, efficient, economical structures. No? So this is why collaboration between architects and engineers must start from the first design draft. Okay. Following the structural and seismic code of the design will not just help produce a safe and efficient structure, but also give confidence to the engineer to deliver what is expected from him. Muna sa class. Thank you for listening and good day.